Dumaan sa General Alejo G. Santos pagkaraan ng 1.1 kilometro. Darating ka sa Nina's Fried Itik at Restaurant. Nasa kanan ng iyong destinasyon. Darating ka na. Nasa kanan mo ang destinasyon. Una, Nina's Fried Itik. Saan tayo nito? Bukas ba to? Ayan, nandito tayo ngayon sa San Jose Plaridel, Bulacan. Ayan, natubok na natin yung pupunta natin, yung Nina's Itik, Fried Itik and Restaurant. Ngayon, nakita natin medyo floating restaurant nga siya. Ngayon papasukin na natin. Maghanap tayo na pwede nating subukan for the first time na pwedeng kainin dito. Kasama to si Hana. Hana, nasan ka? Ayan, excited ka na? Apa. Pasok tayo sa loob. Oh my God. Ayos ka lang dyan? Wow. Okay. Okay, dito yung mga Ito yung mga hito. Yung mga hito ayaw magsilabasan. Medyo camera siya yung mga hito nila. Okay. Ito, merong hallway dyan. Floating restaurant pala to dito. Okay, balik tayo doon. Maghanap tayo ng cottage na pwede nating pagkainan. Careful na. Wala ka dito tayo sa medyo maliwanag. Ang saya dito ha. Ayan, dito tayo. Ayan. Medyo sakto yan sa atin kasi dalawa lang naman tayo. Ayan, sir. Ito yung mga order. Mga menu nyo. Ayan, okay. Game. Anong specialty ninyo dito? Ayan. Fried itik po, boss. Fried itik? Agdiriti, adobo, laman-loob. So hindi... anong laman loob? Laman-loob po siya ng itik. Laman loob ng itik? Opo, fried din po siya, may garlic. Okay. Considered as exotic ba yun? Hindi. Hindi, no? Exotic ba yun? Ay, Di ba? Ayun, wala pala exotic food dito. Pero sige, subukan natin mag... yung fried itik ba, whole itik yan o hindi? full po. Buong itik yan. Sa halagang 180 pesos, buong itik na yun guys. Kumpara mo sa atin dyan sa Maynila, unang-una walang itik. Puro fried chicken lang nabibili natin sa mga andoks, baliwag, lechon manok, mga gano'n, no? Dito, buong itik na 180 pesos lang. Sige, isang ano bro, isang fried itik. Tapos, ano pa yung mga pwede mong i-recommend sa amin? Try nyo po, boss, yung spare ribs po. Nina's Kare-kare. Spare. Ito po. Ay, baboy yun eh. Hindi ako nagbababoy ngayon. Ay, fish lang. Fish. Ay, sa likod po. Ito. May ano po tayo, kilawin lempo, kilawin. Kilawin na liempo? Liempong baboy? Opo. Ngayon ako nakarinig ng kilawin na baboy ah. Anong klaseng luto ba yung fried itik nyo? Prito lang po. Prito lang yan. So dapat meron tayong sabaw na kasama, no? Opo. Okay. Pipili tayo ng soup. Meron dito sinigang sa hipon, baboy, panga, bangus, manok. Ano tong panga? Ano po yan? Panga po ng tuna. Panga ng tuna. Yun na yun. Sige. Final order ko, kuya. Isang fried itik, tsaka isang sinigang na panga ng tuna. Tapos tubig lang. Yan. Ilang pong rice? Gusto mo mag-rice? Isang rice lang. Gusto niya mag-rice siya. Water lang daw. Meron akong tanong. Ang balut ba, itik or bibe? Hindi ko alam kung bibe or itik yung balut eh. Pero ngayon lang ako kakain ng itik na hindi ko alam. Pero itatry ko yung itik ngayon. First time kong kumain dito sa Plaridel ng ganitong klaseng restaurant. Nagbabike-bike ako dati pero never ako huminto ng Plaridel para kumain sa ganitong klaseng restaurant. Ganda. Kasi para sa akin, feeling ko napakalaki, sobrang laki ng Bulacan para i-explore, para alamin kung saan masarap kumain dito. Siguro mag-google lang ako para alamin kung saan yung mga pwede pang pasyalan at kainan dito sa Bulacan. Nina's Fried Itik Restaurant. So dito ginaganap po yung mga events. Parang ito yung events place nila.
Para may umusok ka. May ihawan ba dyan? Nag-iihaw din kayo? Hindi. Walang ihawan? Okay. Eat all you can. Dito ginaganap? Apo. Oh. Bali sa lunch po natin, 11 to 6 to 9 po sa dinner. Tapos magkano yung yung charge ng eat all you can nyo? 170 per head po. 170 per head ang eat all you can dito sa Nina's Fried Itik and Restaurant. Ayan. Paggabi may mga nagiinuman dito. Pwede rin naman sir. Kaso yung eat all you can nasa hanggang 9 lang. Hanggang 9 lang. Sa yung a la carte, 10 to 8. 10 to 8 yung mga kubo-kubo. Apa, pwede po. Nice. Ayan. Pwedeng ganapan dito ng mga birthday, kasal, binyag, para ganun. Pwede siyang maging reception ng kahit anong event o gathering ng pamilya nyo. Dito sa San Jose Plaridel, Bulacan. May mga fish dyan. Ayan. Hahagisan daw ni Kuya ng pagkain. Ayun, lalaki. Ganun kalalaki yung hito nyo? Kasi laki ng binti ng ano? Ano tawag dyan sa hito na yan? African hito. Parang malaki pa siya sa braso ko. Hindi lang siya visible sa sa camera eh. Pero nakita ko lumabas, talagang sobrang laki talaga. Parang braso ko, ganito. Pero ano yan? Pero yung mga nyo na yan, hinuhuli yan. Tapos lulutuin. Alaga lang? Display na lang dyan sir. Eh di ang dami yan. Marami yan sir. Buong ilalim na to, puro hito yan. Oh my gosh. Anong yan? Anong purpose niyan? Attraction na sir, yung display na. Attraction. Ayun oh. Hindi, sayang hindi nyo nakikita kasi brown yung tubig, brown din yung hito eh. Pero ang lalaki nga, 10 kilos ang isang 10 kilo ang isang hito. Ay, hindi na hito ang tawag doon. Ano? Dito sir. Pag 10 kilos, hindi na hito tawag doon. Tawag sir. Kita. O siya, balik na tayo sa cottage natin. Diyan na! Nandito ng pagkain, ang bilis! Dumating na yung order namin. First up, ang pinaka-famous na sinaserve nila dito sa Nina's Fried Itik and Restaurant, obviously, yung itik. Whole itik siya. Bakit maliit? Bakit maliit to? Or ganun lang talaga kaliit yung mga itik. Fried siya sa halagang 180 pesos. Tapos, yung in-order ko na sabaw na ulo ng tuna. So, since na malutong yung buti hindi mainit to. Since na malutong yung fried itik kasi fried na siya. Natural, common sense, no? Since na malutong siya, papagayin natin siya ng may sabaw. Ito yung sauce made of matamis yung sauce ng itik. Plus, nag-iisang rice for Hana. Ito muna, subukan muna natin ito. Gusto mo mag-try ito? Pili ko hindi ko mauubos to, pero iuwi natin kay nanay yung hindi natin maubos. Pero, try natin. Pili ko lasang manok lang din to. Magkakamag-anak lang naman lahat ng yun eh. Fried itik. First time. Hawig lang halos siya ng lasa ng manok, pero meron siyang aftertaste. Kung nakatikim na kayo ng Peking duck, yung Peking duck kasi di ba pag kinain mo, sumasabog talaga yung aftertaste niya na parang para sa akin parang may lasang gamot yung Peking duck eh. Pero ito, konting-konti lang na may pagkaganon. Pero hindi ganon siya ka-extreme tulad ng Peking duck na pag kinain mo talagang magkakamag-anak lang naman siguro sila talaga ng mga manok. Hindi ka pa nakakatikim nito, di ba? Oh. Halika dito, lasang manok lang. Ano? Masarap, di ba? First time mo? First time mo? Ayan, yung itik, hindi siya masyadong malaman, no? Maano siya eh, mabuto. Tapos, maninipis lang yung laman niya. Ayun, no? So, mas marami yung buto kaysa sa laman. Ngayon na natin kakainin to. Kaya natin. Fried itik.
payatot siya na version ng manok. Akala mo isda eh. So sobrang dami ng tinik niya. Iting-itik, tapos probinsya feels. Sarap. O nga pala, may kwento ko lang. Alam niyo ba kung bakit gustong gawin nito? Yung umalis-alis, tapos kakain ako kung saan-saan restaurant. Alam mo kung sino ang idol ko? Si Drew Arellano. Para sa akin, siya ang pinaka may the best na trabaho dito sa Pilipinas. Travel, alam mo yun, parang yung gustong-gusto mong gawin, yun yung trabaho mo, parang hindi ka nahihirapan, nag-enjoy ka lang kasi yun yung gusto mo eh. Yun yung mahalaga kasi yung nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Kaya sobrang idol ko si Drew Arellano. Pag wala akong mapanood na sa YouTube, Drew Arellano mga pinapanood ko. Mga lati na ako. Busin ko ito. Okay, yung next naman nating lalagtakin, itong hulo ng tuna. Hinati-hati na siya, pero fresh tuna yan. Hindi first time, pero susubukan natin kung paano sila magluto, kung anong lasa ng sinigang na ulo ng tuna na to. Hilig ko yung mga isda, kaya alam na alam ko kung ano yung masarap na klase ng luto. Ngayon, katry natin. Sabaw muna. Okay. Rate ko sa 10, 7. Kasi meron akong favorite na kinakainan ng ulo ng mga geto, sinigang. Hindi ko sasabihin kung ano yon, kung saan yon, pero kung yun yung 10 ko, i-rate ko to into 7. Kasi para sa akin, ang patayan ng masarap na luto, nakadepende sa sarap ng sabaw. Yung asim niya, sakto lang. Paborito ko kasi, talagang maasim. Pero ito, in general to, pwede sa lahat. Sobrang fresh ng tuna. Okay na. So ayan ulit, Nina's Fried Itik and Restaurant. Recommended ko yan dito. Pwede nyo puntahan dito sa San Jose, Playa del Bulacan. Ilalagay ko sa description yung address para kayo na lang, i-waste nyo na lang papunta dito. So sige, hanggang dito lang. Magkita-kita ulit tayo sa next vlog ko ha. Like, comment, and subscribe!